Plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na makipagdialogo sa mga social media platform bago ipatupad ang pinag-aaralang total ban sa Facebook ng mga menor de edad. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda. Isa ang online platform na Facebook na pagmamayari ng Meta sa ginamit na live streaming platform ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Mabilis itong naipakalat kahit pa binura na ito sa mismong account ng estudyante. Malaki ang populasyon sa Pilipinas na gumagamit ng Facebook. Malaya rin ang pag-share ng mga content sa platform. Kahit pa may mga violent acts na lubang nakakaapekto sa mga minor de edad na gumagamit ito. Kasama ngayon sa plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang total ban ng Facebook sa mga kabataan. Pero paglilinaw ng ahensya, ang ban po would be the last option that we want po sa CICC. No? Mas gusto pa rin natin makipag-dialogo, makipagtulungan at makipag-koordinasyon dito sa iba't ibang mga platforms. And to be fair, hindi lang Meta ang pinag-uusapan natin. kinakailangan din daw na masigpitan pa ng Meta ang kanilang age verification na siyang nagiging dahilan para mapasok ng mga minor de edad ang social media platform at makapanood ng mga harmful contents. Susubukan naman ng CICC at iba pang ahensya na palakasin pa ang komunikasyon sa Meta, lalo pat isa sila sa mga big tech companies na ginagamit ng mga Pilipino. Sa ngayon kasi, wala pang headquarters ng Meta sa bansa at pahirapan pa ang pag-report sa mga contents nito. Kailangan ma-improve po natin yung ating coordination when it comes to taking down certain dangerous posts. Minumungkahin natin na they set up office here. Isipin nyo naman, itong current na hinaharap natin, even if we secure cyber warrants, it would take time before these cyber warrants actually be answered. Mahalaga umano na makipagtulungan ng mga online platform para makontrol ang mga contents na lumalabas dito. Sabi naman ng Scamwatch Pilipinas na isa rin sa nagbabantay sa mga harmful contents sa bansa na hindi sila pabor sa total ban. Pero naiintindihan nila na kabilang ito sa posibleng gawin ng CICC. Maigi daw, naudzukan na ng Pilipinas sa mga kapwa ASEAN member para makatulong na kumbinsihin ng mga big tech companies na aksyonan ng mga mapanganib na content sa kanilang platform. Inaasahan na ngayong linggo ay makakapulong ng mga ahensya ang ilan sa mga online platforms para pag-usapan ang issue. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.